sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili. Rekta na po tayo. Mini-misinterpret po nila yung sinabi ni Vice President Sara Duterte tungkol sa handa na siyang humalili kung sakasakaling si Bongbong Marcos bababa sa kanyang pwesto. Kumbaga ready naman all the time natin si Vice President Sara Duterte kung sakasakaling nga ganun nangyari. Pero sa balita na to, mukha talagang iniiba nila yung kahulugan o yung pagkakasabi ni Vice President Sara Duterte. So ito panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe po ng same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad, kaya pindot na sa ito, panoorin po natin. Tata. Diretsong sinabi ni VP Sara Duterte na handa na siyang palitan si Pangulo. Mali ito eh. Mali yung clickbait to eh. Clickbait yung handa ng palitan si Marcos. Handang maging Pangulo. Clickbait. Pakinggan nyo yung sagot ni VP Sara Duterte. Hindi ko alam kung tanga lang yung nagsulat dito sa TV5 eh. Actually, lahat sila, pati sa GMA, ganyan din ang datingan eh. Na para bagang pinaalis na ni VP Sara. Alam mo, ever, from the beginning until now, hindi na nanawagan si VP Sara Duterte na Marcos resign. Alam niyo yun? Kasi one, alam niyang hindi naman niya gagawin ni Marcos yun, kaya hindi siya nananawagan. At hindi appropriate para sa isang vice president gawin yun, kaya hindi niya ginagawa. At mali yun. Tsaka tandaan nyo, sinabi rin ni Pangulong Duterte, di ba, nung bago pa lang talaga uminit yung awayan ng mga Duterte at ng mga Marcos, ayaw niya na mag-resign o matanggal si Bongbong Marcos kasi nga wala namang magagawa si VP Sara kasi nasa saligang batas, Vice President talaga yung hahalili sa presidente. Once na yan mapatalsik, matsugi, di ba? Hindi na kayang i-perform yung kanyang trabaho, walang magagawa yung Vice President na tanggihan yung succession na siya yung pumalit. Kaya itong sinasabi nga rin sa balita na to, sabi nga ni Banat Bay, clickbait to eh. Parang alam niyo no, pag mainstream media kalaban ng mga Duterte wala naman tayong diyan talagang yun ang realidad talaga. Ang mainstream media ayaw sa mga Duterte, kaya ginagawa iniiba nila yung kahulugan ng mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga dapat maingat tayo sa mga yung maging mapanuri tayo sa mga sinasabi kaysa doon sa binabalita tulad ng ginagawa nila ngayon. At mali yung pagsabi ng headline nito. Hindi ko sinisisi reporter na to si Cheryl Cosim ba to? Kung sino man yung sumulat, binabasa lang naman yan eh. Mali yung sinasabing handa ng palitan. Hindi sinasabi yun. Papaliwanag ko sa inyo Bongbong Marcos sakaling kailanganin. Iba na ito sa nauna niyang pahayag sa eksklusibong panayam ng News 5. Ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sa kaya naman pala, ito nagbalita alam naman natin, bias tong na ito aling magkudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects, sabi ng bise, yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Pero kanina, sa isang ambush interview kay para bagang sinasabi nitong ayokong tawagin bayot to baka sabihin naman panlalait Pero hindi eto linawin ko lang pag sinabi kong bayot, di ibig sabihin panlalait yun Hindi yun nagbababa ng gender Talaga naman kasi di ba ganun siya magbihis Alam naman tawagin ko siyang sir. Baka may insulto. O ma'am, may insulto naman yung mga kababaihan. So ilagay natin sila sa tamang perspektibo nito. Bayot, di ba? Kasi sa Bisaya ayan bayot, di ba ganun? Parang ang dating nito, parang nagbago daw ng isip etong si VP Sara Duterte. Hindi, sinasabi niya ayaw magkagulo doon sa event. Ayos-ayos ng event Diba? Tapos haluan ng politika. Ganyan yan si VP Sara Duterte. Pag yung event hindi political, ayaw niya nung halo-halo.
Ay, kaya yun ang sinasabi niyang para hindi magkagulo na ano. Tapos hindi siya nagbabago. At hindi niya gustong pumalit. Ganun kasi yung dating nung balita na to eh. Ay, gusto nang pumalit. Ay, atat na atat itong si VP Sara Duterte na palitan si Marcos. Hindi ganun. Tingnan niyo yung tanong at tingnan niyo yung sagot ha. VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. President, if anything happened na mag-resign si Pangulong Marcos, how could you uphold yung constitutional mandate mo as his successor to President? In case Are of, you ready now na of course, Kaya nga siya natawa eh. Kasi tinanong siya, are you ready, ma'am? Of course! Kaya nga ako tumakbo ng Vice President eh. Yun naman ang papel ng Vice President. In case mamatay, may mangyari sa presidente, ako ang papalit. Kaya yung pagtakbo ko, kahit hindi pa kami magkaaway ni Marcos, dapat ready ako. Kasi kung hindi ako ready pumalit sa presidente, ay tangina, hindi ako dapat tumakbong Vice President. Tsaka itong mga reporter na to, kung ang kino-cover eh, politika, alam naman nila talaga yan eh. Hindi natin alam bakit parang nagtatanga-tangahan sila pagdating sa ganyang bagay. Na alam naman nila talaga na ang Vice President, next to the line talaga pag nawala yung presidente, di ba? Kaya nga naglagay ng Vice President para just in case nga na, yun nga, di ba, mawala. Kunin na ni Lord, ganyan, ma-overdose, hindi na kaya mag-perform, medyo nabaliw na dahil nga kasi singot ng pulburon. So pag di na talagang kayang mag-function yung trabaho niya, no choice yung Vice President. At doon na yung nakalagay sa kanyang sinumpaan doon sa kanyang, di ba, nung nag-oath na siya ng as Vice President, siya talaga ang papalit. So wala namang pinagkaiba yan doon sa, halimbawa, nag-a-apply ka bilang assistant manager ng sa isang kumpanya, di ba? Kaya ang nag-a-apply na assistant manager, dahil ang duty ng assistant manager, kapag yung manager eh wala, masuspinde o kung ano man mangyari doon, wala doon sa area, ikaw yung papalit as assistant manager. So, pares lang dito. Kung mawala presidente, natural vice president. At pag mawala yung vice president, meron ulit susunod na nasa next in line niya, which is yung Senate President or yung Speaker of the House. So, ba't yung tanong kasi dito ng reporter na to, tanong ng tanga, parang ganun lang. Nakakagago eh. Nagigets ninyo, hindi nyo nagigets. Ito kasing mga kakampwit eh, hindi magets yan eh. At saka yung mga teroristang makakaliwa eh. Hindi nila magets yan. Ang linaw-linaw. Ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte, ever since tumakbo ako, dapat ready ako. Kasi yun ang trabaho ng Vice President. Kaya nga siya natawa dito eh. there is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun, ang sarili ko at alam ko. O, pinresenta ko yung sarili ko noon 2022 at alam niya sa sarili niya na pag binangyari sa presidente, siya magiging presidente. So, dapat ready siya. Eh, ang tanga naman niya kung sasabihin niya, ay, hindi ako ready. Ba't ka tumakbong Vice President kung hindi ka pala ready? So, walang malis. Walang malis sa sagot niyan to. Hindi niya gustong palitan si Marcos. Hindi niya, alam mo yon, hindi niya, kahit gusto namin mawala na si Marcos at mag-resign, siya ayaw niya. Hindi yun ang ibig niya sabihin dito. In line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. Yun, di ba? Alinaw-linaw mga kababayan. Ang tanga na lang di makaintindi nito. Ewan ko nga kung tanga lang yung mga sumulat niya sa TV5 o talagang inaangguluhan lang nila na parang atat na atat si VP Sara Duterte maging presidente. Kasi gusto nilang palabasin kasi yung destabilization. Eh, number one doon si Vice President Sara Duterte. Siya yung namumuno ng destabilization sa gobyerno. Para alam niyo, masampahan ng kaso, magawa nila ng issue. Yan kasi pinalalabas nila ngayon, di ba? Destabilization lang yung mga issue lumalabas kay Bongbong Marcos na tinuturo ni Saldico,
na gumagamit nga daw ng illegal na droga. Lahat yung for destabilization lang at wala raw katotohanan, pero hindi naman nila kayang patunayan yung paratang tulad nilang pag-a-addict ni Bongbong Marcos. Napakasimple lang naman ng sagot doon. Pagpa-drug test siya, pero ano sagot? Destabilization lang yan. Ano sa tingin ninyo? A, tanga lang talaga yung mga tao dyan sa TV5? Letter A. B, o baka inaangguluhan lang nila yung kwento ni BP Sara Duterte para sabihin ng ibang tao na atat to si BP Sara Duterte maging presidente. So ang siya may kasalanan na stabilization. Ganun lang yan eh. Diba? A or B lang yan eh. Oh, ano sa tingin ninyo? A or B? Ulitin ko ha. A, tanga lang talaga silang umintindi. Mahina ang comprehension nila. O B, gusto talaga nilang palabasin sa tao na atat si BP Sara Duterteng palitan si Marcos at mapagbintangan na destabilizer. Ano sa tingin ninyo? A or B? O walang bota? O kaya none of the above? All of the above? A or B lang ang sasagot ninyo. Ang Comment down below na lang ako ni magiging sagot nyo. Wala raw both or all of the above. ang sumagot ng bot, bubut-butin ko. O ang sumagot Ako doon ako sa letter A. Nagtatanga-tanga lang yung mga mainstream media na kunyari hindi nila alam. Para lang, galitin lang yung mga tao. ang sumagot ng all of the above. Nako, A or B? At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At Oh, ayan, no, alam niya yun nung siya'y tumakbo. Common sense, kaya ka nga tumakbo eh. You have to be ready anytime. That's the reason. Walang ibang dahilan parang isang vice president tumakbo. Tatakbo akong vice president kasi gusto ko maging secretary. Tanga. Tatakbo akong vice president kasi gusto ko maging senador. Kaya ka tatakbong vice president kasi alam mong kaya mong maging presidente kung sakasakaling mawala si Marcos. Sana. I mean, mag-resign. Hindi yung mawalang mag-resign si Marcos. ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon. Tingnan niyo na kung paano tinwist yung story. Paano pasimple lang tong TV5 pero ang twist ng story, doon patungo sa destabilisasyon Sinabi nito reporter na matagal nang tinanggi ni BP Sara Duterte na destabilizer siya. Pero idinikit niya doon sa kwento na handa si BP kung sakali mawala ito si Marcos sa kapangyarihan. So, obvious alam mo, sa bagay, yung mga Gen Z, mga tanga-tanga din yan yung sama. At saka, kinakapitalize din yan ng mga sympathizer ng NPA na kumbaga kahit sila yung gumawa ng first move, gumawa ng kaguluhan para lang mapatalasik si Bongbong Marcos, alam nila ang sisisihin si Sara Duterte. Kasi yun ang packaging ng gobyerno natin ngayon, si BP Sara o yung mga Duterte, yung destabilizer. At sinasakyan ngayon yan ng mga sympathizer ng NPA, mga ilawan. Dahil alam nila hindi sila matuturo. Ang ituturo si Sara Duterte. Kaya yan lang lagi nila sinasabi, destabilizer. Sama-sama sila. Laban sa administrasyon, ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi niyo ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun? It's a matter of reading the budget. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Diba? Hindi raw nakikita, ibig sabihin, nagbubulag-bulagan. Kahit na nasa harapan na nila yung mga ebidensya, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, dahil nga ang nasa puso nila is protect BBM at all costs,
Di bali ng nakawan sila ng nakawan. Ang importante, mapagtanggol nila si Bongbong Marcos. Nagbabalita mula Ayun ang malinaw, di ba? Kaya nga sinasabi natin paulit-ulit, kahit itago pa, kahit magpalusot pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, assuming, yung mga mahilig mag-assume dyan, assuming hindi talaga nagnakaw si Marcos Jr., o walang insertion na inutos at hindi niya kinausap si Zaldico. Assuming lang na imposible naman. Assuming lang. Sablay pa rin siya. Bakit? Pinirmahan mo yung insertion Bakit? It's a fact na nagkaroon ng insertion. It's a fact na corruption nandun sa 2025 budget. Bakit mo pinirmahan? As simple as that. Huwag na tayo magpaikot-ikot. That is more than enough evidence to impeach or persecute the president. Kaya yung November 30 na rally ng mga kakampwet at saka ng mga teroristang makakaliwa, kalokohan yan. Kalokohan. Dapat ang talagang sigaw dyan, panagutin si Marcos. Wala nang iba. Wala nang ibang dapat sisihin sa pinakakurap na pangyayari sa kasaysayan ng bansang Pilipinas kung hindi si Marcos. Ang nakakatawa nga dyan baka may sumigaw dyan Sara resign, panugutin si Sara Duterte. Ganun ang mangyayari dyan kasi nga, yung mga mangyayaring rally na yan, pakuluyan ng mga dilawan, loyalista, at mga simpatizer ng NPA na galit sa mga Duterte at yung sinusukan nila si Bongbong Marcos, ayaw nilang matanggal yan kasi alam nyo na, may pero sila nakukuha pakinabang na itatago nila yung kanilang identity na yung kung ano man yung gawin nila at alam nila ang ituturo lang si Sara Duterte. Kaya hindi nila yan, hindi nila isinisigaw yung Marcos resign o yung itong rallying gaganapin nila na to. Hindi talaga yan para kay Marcos. Gagawin nila yan para kay Sara Duterte dahil malapit na yung 2028, next year, umpisa na ng gapangan kung sino-sino yung mga tatakbong presidente para magkaroon na ng placing yan. Kumbaga, iahanda na nila. Dahil kung hindi kaagad sila makakapili, lalo na ngayon, alam nila malakas si Sara Duterte, wala pa sila napipiling pwedeng itapat. So, kailangan na nilang gumapang ngayon ng paninira para masira na si Sara Duterte at makakuha na sila kung sino yung itatapat. So, abangan natin yan sa mga susunod na araw kung mga mangyayari. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.